Sa nakarang video ay ipinakita na nagsabi ang eldest senior ng paano kaya kung ito ang gagawin natin. Paano kaya kung ang ulo na lang niya ang i-offer natin, lesser family head. Habang nakaturo sa elder na may kaparehong buhok ni Wolverine. Na ikinagulat nito at ikinatakot. At ikinagulat din ng lahat ng nandoon at napasabi ang ating bida ng ano itong nangyayari ngayon. Bakit kumakampi sa akin ang lalaking ito? At natahimik ang lesser family head sa narinig nito. At nanginginig sa takot ang elder na may kaparehong buhok ni Wolverine sa narinig nito na sinabi ng eldest senior. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay, sinagot ito ng Laser Family Head ang tanong ng eldest senior ng, hindi natin pwedeng gawin yan, siya ay isang loyal na tao sa main family ng napakaraming taon na. At iisipin ko na lang itong isang pagkakamali lamang sa pagkadulas ng dila nito. At napasabi ang eldest senior ng isang pagkakamali sa pagkadulas ng dila. Ang sabi mo? At nagsabi ang eldest senior ng, ang Laser Family Head ay talagang mapagbigay kaysa sa akin. Oh ho ho, na ikinagulat ng Laser Family Head. At nagsabi ang eldest senior ng, at dahil nasa pananagutan ko sila, ay hihinto na ako dito sa araw na ito. At sa ngalan ng mga taong ito, bilang isang head elder ako ay magbibigay galang sa iyong biyayang ibinigay, at yumuko ang eldest senior sa Laser Family Head. Na ikinagulat ng Laser Family Head at ng lahat ng nandoon. At tumayo ang mga elder at may nagsabing, oh, my eldest senior. At nagsabi din ng elder na may kaparehong buhok ni Wolverine ng, kasalanan po namin yon. May isang elder din ang nagsabing pakiusap huwag niyo po iyang gawin, at nagsabi din ng elder na mukbanger ng, kami po ang nakagawa ng pagkakamali. At may nagsabing pag gagawin niyo po iyan di na namin kayang mabuhay sa kahihiyan, pakiusap huwag. At may nagsabing eldest senior bakit? At napasabi ang ating bida ng, ang kapatid ko naman ang nagligtas sa mga ito. At pagkatapos bakit iwinawagayway ng ito ang mga buntot nito sa matandang iyan? Habang nakating ang ating bida sa mga ito. At nagtinginan ng tatlong elder habang nakangisi. At napasabi ang ating bida ng meron akong nararamdamang masama dito. At hinawakan ng eldest senior ang kamay ng Laser Family Head at itinaas at nagsabing, at dahil wala ngayon ang family head dito, ang Laser Family Head ay walang dadang dapat na humalili sa lugar nito. At pahintulutan nyo kaming ipakita ang suporta namin sa Laser Family Head patungkol sa insidenteng ito. At ang mga bastardong iyon ay walang magagawa sa ating main family, pasiga na sabi ng eldest senior. At nagsipagbigay galang ang lahat ng elders at nagsipagsabing, lubos naming tinatanggap ang iyong utos na may pagpapakumbaba. At may nagsabing, nagbibigay galang kami sa inyong pamumuno. At kinuha ng Laser Family Head ang kamay nito at nagsabing, salamat. At napangisi ang eldest senior na ikinagulat ng ating bida. At napasabi ng, hindi kaya, parte lang ito ng kanilang mga plano. At mayroong tumatakbo, at pumasok sa loob na may dalang sulat at nagsabing, Mount Heng, merong mensahe ang Mount Heng Sword Sect. At ibinigay ito sa Laser Family Head at binuksan ito at binasa ang mensahe na ang nakasulat ay mga mortal na kaaway sa ilalim ng langit na ang ibig sabihin ay di nila gusto makasama ang kabilang panig sa ilalim ng parehong himpapawid. At gagawin ng lahat upang mainto ang pag-iral ng kabilang panig na nakasulat gamit ang dugo. At napakuyom ng kamao ang Laser Family Head sa galit at sumigaw ng simula ngayon ang main family ay maghahanda na para sa laban. At merong mga system notification na lumabas at nagsasabing, ang Mount Heng Sword Sect ay nagdedeklara ng gyera laban sa Jin family ng Taiyuan. At napagtanto ng bawat panig ang katotohanan ng gyera. At ang Mount Heng Sword Sect ay nakapagdesisyon na ikaw ay naging kalaban na ng buong faction ng mga ito. At ang pagtakas ay magbibigay lamang sa iyo ng pagkadihado at pwede ring maharap sa kasawian. At merong quest notification na lumabas na may titulong, War. At ito ay magsisimula na ngayon. At dumating ang araw na kung saan ay magsisimula na ang gyera at inihanda na ang mga kabayo at may ipinalipad na messenger pigeon. At tumakbo na ang mga kabayo at may sumigaw ng mga warriors ng Jin family ng Taiyuan. Magtipon sa harapan ng main family ng sabay-sabay. At balik sa ating bida ay binabasa ng ating bida ang quest na may titulong War. Na nagsasabi ng at kasama ang kapalaran ng dalawang pamilya sa linya, ang gyera ay nagsimula na. At ang lakas ang siyang paraan para ma-prove ang inyong halaga sa mundo ng Merem. At ang mananalo ay ang siyang mas malakas. At ang mas malakas ang nakakasurvive. At pinapanalangin namin ang iyong success. At ang rank ng quest ay, main quest. At ang restriction ay para lamang sa player. At ang objective ay, dapat mapasurrender mo ang Mount Heng Sword Sect, o kaya sirain ito. At ang quest reward ay question mark. At kapag nag-failure ay, question mark pa din ang nakalagay. At nabigla ang ating bida sa nabasa at napatulala. At nag-abot ng ang Laser Family Head at nagsabing, siguro pagod ka na.
At inilagay ang kamay nito sa ulo ng ating bida at nagsabing, ito talaga ay mangyayari at hindi mo ito kasalanan Taekyang, habang nakangiti. At nagsalita si Weeping at nagsabing, pero my lord. At sinagot ito ng Laser Family Head ng, ano yon? At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, okay, ay hindi, tang na, hindi ko kasalanan iyon. Habang umiinom ng tea. At nagsabi si Weeping ng, ang head elder, hindi ko talaga mapagtanto kung ano talaga ang tunay na intensyon nito. At napaham, ang Laser Family Head. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, ang head elder. Habang umiinom ng tea. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, ito ay nagpapaalala sa akin ng mga bastardong mga politiko sa tunay na mundo. At nagtanong ang ating bida sa kanyang kapatid ng, anong klaseng tao ang head elder. At sinagot ito ng Laser Family Head ng, ang head elder ay isang martial master na naabot ang pinakamataas na spiritual realms at isang napakatalinong tao. Ang taong katulad nito ay may ikonsiderang pinakadelikadong tao sa mundo ng Merem. At napasabi ang ating bida ng ganun siya kalakas. At sinagot ito ng Laser Family Head ng lahat ng mga elders ay napa sa ilalim sa kamay nito. Isa itong klase ng tao na nagtatago lamang sa mga anino at minamanipula ang iba at ginagamit nito ang posisyon nito bilang head elder para mapunta sa kanyang panig ang mga iginagalang na Panginoon. At ginagawa na niya ito ng ilang dekada. At nung pumanig ito sa atin kanina, tandaan mo itong sasabihin ko. Sigurado akong meron itong tinatagong motibo. At nagsalita si Weeping at nagsabing, deserve ng mga itong mamatay, silang lahat ay hindi loyal, mga traidor. Noong ini-suggest ng head elder na patayin ang mga ito, ako mismo ay hiniling kong I accept ito, my lord. At natahimik sandali ang Laser Family Head at nagsabing, kung ginawa ko iyon siguradong merong mangyayaring pag-aaklas. At iyon ang posibleng plano ng elder sa unang bahagi pa lamang. Sa kabilang panig isa lamang itong posibilidad pero hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang nasa isip ng head elder. Pero isa pa rin itong senior ng main family at isang napakalakas na kakampi. At nagsabing, kailangan mong mag-ingat palagi dito. Pero huwag mo itong kakalabanin. At ang importante sa atin ngayon ay ang paghahanap ng paraan para maresolba ang isyu ngayon. At nagsabi si Weeping ng, ang sitwasyon natin ngayon ay hindi talaga maganda at ang balitang paglason kay Lee Soo-jeon ay kumalat na sa buong probinsya ng Shaanxi at ang reputasyon ng main family ay talagang bumababa ng napakabilis. At nabigla ang ating bida at ang Laser Family Head sa narinig ng mga ito. At napasabi ang Laser Family Head ng, ano? Wala pang ang isang buong araw kahit mabilis na kakalat ang balita pero hindi naman dapat ito ganito kabilis. Magiging posible lamang ito kung merong isang tao na plinano talaga itong ipakalat ng ganun kabilis. At natahimik saglit ang tatlo. At nang nahimasmasa na sila ay nagsalita ang Laser Family Head at nagsabing, ang request natin sa ibang faction ay wala pa ring nagre-respond. At nagsalita si Weeping at nagsabing, meron lamang isang respond ang natanggap natin hanggang ngayon. At nagtanong ang Laser Family Head ng, sino naman ito? At sinagot ito ni Weeping ng, ito ay galing sa Lower District Sect. At napunta ang kwento sa gate ng Jin family. At may pinahinto na karwahe at sinabihan ito ng gatekeeper ng, magpakilala ka kung sino ka at kung ano ang purpose mo sa pagbisita dito. At sinagot ito ng kutsero ng, nice to meet ya. Galing kami sa... Ngunit nahinto ito nang sumabat ang nasa loob ng karwahe ng galing kami sa Crimson Flower. Habang napasabi ang gatekeeper sa sarili nito ng bakit parang familiar ako dito habang nakatingin sa kutsero. At may lumabas na binti sa karwahe na nakasuot ng pink na sandal at nagsabing ang pangalan ko ay Secret at ito pala ay isang babae. At lumapit at gatekeeper at nagsabing, hoy babae, makinig ka sa akin, kami ay kasalukuyang nasa gyera, kaya ngayon ay hindi ang oras para manggulo dito. At napasabi ang gatekeeper ng, wow. Pwede bang magtanong kung bakit ka pumunta dito? Habang nakatingin sa dibdib nito. At sinagot ito ng babae ng, para kunin ang bayad ko. Habang nakataas ang isang kamay nito na parang nagsisenyas ng pera, sabay pakyot. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ipinakita ang mukha ng bangkay ni Lee Soo-jeon at may kamay na lumapit sa mukha nito at nagsabing, bakit ito nangyari Soo-jeon? Anak ko. Siguradong napakapait ng dinanas mo kaya hindi mo man lang nasarado ang mata mo. At isinarado ang mga mata ng bangkay ni Lee Soo-jeon at nagsabing, anak ko. Tatandaan ko ang sakit na sinapit mo. At kinuyam ang kamao sa galit. At nagsabing, promise ibabalik ko sa kanila ang sakit ng naranasan mo ng 100 beses, hindi, ng 1,000 beses. At lumabas at tumingin sa mga tauhan at sumigaw ng, ihandaan ninyo ang mga sarili ninyo. Itong araw na ito ay ang araw para ipaghihiganti ang kamatayan ni Lee Soo-jeon. At napunta ang kwento sa opisina ng Laser Family Head ng Jin family. At may dumating na babae at ito ay pala ay si Wool Hua na nagsasabing, kumusta ka na? Na-miss mo na ba ako?
nang may masayang tuno. At nabigla sila Weeping, ang lesser family head at ang ating bida. At napasabi ang ating bida ng Wulhua. At kinabahan ng ating bida dito, at nagsabi si Wulhua ng, "So, naaalala mo pa ako, Master Jin?" At napatawa ng, "Tihi." At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, "Bakit nandito itong babaeng ito sa ganitong oras? Tinawagan ko ba ito? Hindi ko matandaan na ginawa ko yun ah." At nagsalita ang Laser family head at nagsabing, "Take yang." Na ikinagulat ang ating bida at tumalon nito sa harapan ng Lesser family head at tinakpan si Wulhua at inikis ang kamay nito sabay sabing, "Mali ang iniisip mo. Hindi ko ginawa yon. Hindi ko talaga kilala itong babaeng ito." At nagsabing, "Excuse me. Anong sabi mo nawawala ka? Ha, sabi mo uuwi ka na sa inyo ngayon." At biglang umabante si Wulhua nang naparabang nag-blink at nagsabing ang cute talaga ni Master Jin, pero nandito ako kasi meron akong negosyo na pinunta dito. At nagsabi ang ating bida ng, "Cute ka dyan." At hinawakan ng braso ni Wulhua at nagsabing, "Wala akong alam kung sino ka talaga, kaya magmadali ka na at umalis. Lumabas ka." At hinayla si Wulhua, ngunit hindi ito nanahila ng ating bida. At gumamit na ang ating bida ng dalawang kamay sa paghila at nagsabing, "Bakit? Hindi ka gumagalaw." At napatawa na lang si Wulhua sa ginagawa ng ating bida. At nagsalita ang Laser family head at nagsabing, "Take yang, huminto ka na sa ginagawa mo at magbigay respeto ka dito, na para bang nadidismaya sa ginagawa ng kanyang kapatid." At napasabi na lang si Weeping ng, "Ano na naman ang ginagawa nito?" At napatakip ng kanyang kamay sa mukha nito dahil sa hiya na ginawa ng ating bida. At nagsalita at nagsabi ang Laser family head ng, "Siya ang branch leader ng Lower District Sect ng probinsya ng Shanxi." Na ikinagulat ng ating bida at napasabi ng, "Ano?" At pinagpawisan sa hiya na kanyang nagawa. At ngumisi si Wulhua sa ating bida. At ini-open ng ating bida ang Chi-Sense at nakita nito na level 50 pala ito, at ang tunay na pangalan nito ay Yun So-ul. At pinagpawisan sa nalaman nito. At umupo na si Wulhua at nagsabing, "Haya niyo akong magpapakilala ng formal. Ako ang leader ng Lower District Sect ng probinsya ng Shanxi, at ako si Wulhua." At nagpakilala din ng Laser family head at nagsabing, "Ako si Jin Wikyang ng Jin family ng Taiyuan." Nagpakilala din si Weeping nagsabing, "Weeping" at nagbigay galang. At nagsabi ang ating bida ng Kyang na napakahina dahil sa hiya ng nagawa nito. At nagsabi si Wulhua ng, "Hindi ko masyado narinig ang sinabi ng isang tao dyan." Habang nakahawak sa likod ng tenga nito at comandat sa ating bida. At napakamot ng ulo ang ating bida at nagsabing, "Ako si Jin Taekyang." Habang nakatingin sa kanya ang Laser family head at si Weeping. At nagsabi si Wulhua ng, "Okay, nice to meet you as well, Master Jin." Nang nakangisi at pakunwaring umubo ang Laser family head para mapunta ang pag-uusap sa ibang panig, at nagsabing, "Wala akong idea na ganyan pala kayo pa-close ng bunso kong kapatid." Na sinagot ito ni Wulhua sa pagsabing, "Siya ay isang regular customer sa aking store, ang Crimson Flower ng Taiyuan, na aming main branch." At napasabi ang Laser family head ng, Regular pala." Tumingin sa ating bida. At pinagpawisan ng ating bida sa hiya nito. At nagsabi si Wulhua ng, "Sa kabilang banda pwede na ba tayong mapunta sa negosyo?" At nagsabi ang Laser family head ng, "Bago tayo magsimula ay nais kong ipakita ang aking pasasalamat sa pag-assist ng Lower District Sect sa amin," at nagbigay galang ang Laser family head. At nagsabi si Wulhua ng, "Of course," habang nakangiti. At umupo na ang Laser family head at nagsabing, "Pero pwede ko bang matanong kung bakit gusto niyong tulungan ng main family?" At sinagot ito ni Wulhua ng, Kung magbibigay ako ng tiyak na mga rason ay, una, kakakuha ang main branch namin ng benepisyo. Ang Lower District Sect ay gumagalaw base sa pagtitimbang ng makukuha at mawawala sa amin. At pagkatapos naming ma-evaluate ang lahat ng mga posibilidad, kahit matalo man sa gyera, ay naniniwala pa rin kami na makakakuha pa rin kami ng mas malaking benepisyo sa pagpanig sa Jin family ng Taiyuan. At nagsabi ang Laser family head ng, "Benepisyo ang sinabi mo? Ano ba talaga ang gusto ninyo?" At sinagot ito ni Wulhua ng, "Kalahati ng mga stores at goods ng Mount Heng Sword Sect na may napakaseryosong mukha." At sinagot agad ito ng Laser family head ng, "Okay lang sa akin yon." At nagsalita at nagsabi si Weeping ng, "My lord," na may tonong pagtatanong sa pagkagulat, na ikinagulat din ni Wulhua. At nagsabing, "Yan talaga ay napakabilis na desisyon." At sinagot ito ng Laser family head ng, "Dahil nakasalalay ang mga buhay ng aming pamilya." At nagsabi si Wulhua ng, "Wala bang taut-utol sa desisyong yan? Narinig ko kasing may hindi pagkakasundo sa loob ng Jin family ng Taiyuan." At ang example nito ay ang mga elder ng family. At sinagod ito ng Laser family head ng, "Ito talaga ang ine-expect ko sa Lower District Sect."
Alam niyo talaga ang mga bagay-bagay sa Shanxi. At nagsabing wala kang dapat ipag-alala patungkol dyan at pakiusap magpatuloy ka lang sa inyong request. At napasabi ang ating bida sa sarili nito nang sana hindi nito sabihin ang impormasyong iyon na kinakabahan. At nagsabi si Wulhua ng pangalawa, habang may napakaseryosong mukha. At nagsabing dahil talaga iyon sa gusto ko talaga si Master Jean tapos nagpa-cute. At napasabi ang Laser Family Head ng pwede bang pakiulit ng sinabi mo? At nagsabi si Wulhua ng hindi lang ito bata. At saka talagang ang gwapo nito. At ang ganda pa ng katawan tapos ang cute pa ng ugali nito. At saka ang blah 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 na censored words na. At napasabi na lang ang Laser Family Head ng hindi ko alam kung ang babaeng ito ay talaga bang sarkastiko o hindi. At matapos ang isang oras ay natapos na ang negosasyon ng mga ito. At gumawa na ng kontrata na ang nakalagay ay ang Lower District Sect ay makukuha ang kalahati ng mga stores at goods ng Mount Heng Sword Sect. At makakakuha din ng eksklusibong control sa Red Light District. Sa kabilang panig ay dapat hindi nila ibebenta ang mga impormasyon patungkol sa Jin family ng Taiyuan sa ibang faction. At mangungulekta din ng mga impormasyon patungkol sa gyera para sa Jin family ng Taiyuan. At iti ang term ng kontrata na nilagayan ng silyo ng dalawang panig. At nagsabi si Wulhua ng at dahil dyan ay opisyal na tayong nasa iisang bangka. At nagsabing kami ay nasa pangangalaga na ninyo, Laser Family Head. Sabay abot na kamay nito habang nakangiti, at nagsabi ang Laser Family Head ng kami rin, nasa pangangalaga nyo na rin. Sabay abot din ang kamay nito at nag-shake hands sa pagkumpirma ng pag-aalyado. At may system notification na lumabas na nagsasabing ang Jin family ng Taiyuan at ang Lower District Sect ay bumuo ng alyansa. At ang alyansang ito ay aabot hanggang sa matapos ang gyera. At nagsabi si Wulhua ng pwede na ba akong umalis? At nagbigay galang sa Laser Family Head. At sinagot naman agad ito ng Laser Family Head ng salamat ulit sa tulong ninyo at nagbigay galang kay Wulhua. At nagsabi si Wulhua ng walang anuman at tumalikod na para lumabas at nagbigay galang si Weeping dito pagdaan nito. Habang nakalingon lamang sa may pinto ang ating bida at nang nakadaan na si Wulhua ay nagsabi ang ating bida ng goodbye ng may mahinang boses. At ilang sandali lang ay bumalik si Wulhua at dumiritso sa ating bida. Na ikinagulat ng ating bida at napasabi ng banal na dumi at nagsabi si Wulhua ng hindi mo ba ako ihahatid palabas? At nagsabi ang ating bida ng bakit naman ako? At sinagot ito ni Wulhua ng dahil at may ibinulong sa ating bida at nakiusyoso ang Laser Family Head dito. At namula ang ating bida sa narinig nito at pati rin ang Laser Family Head ay namula sa narinig nito. At napasigaw ang Laser Family Head ng take yang, totoo ba yon? Talaga bang totoo yon? At nagsabi ang ating bida ng ihahatid ko na siya sa labas. At napatawa si Wulhua ng tihi. At sumigaw ang Laser Family Head ng bunso kong kapatid. Na para bang galit. At napunta ang kwento ng naging gabi na at napasabi ang ating bida sa sarili nito ng isa lang itong game. At napakagat ng labi nito dahil sa galit habang pinagpapawisan. Ano kaya ang dahilan at napakagat ng labi ang ating bida at napasabi ito ng isang lang itong game? Habang pinagpapawisan. At kaya naman kung gusto mong subaybayan ng ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.